Mas maganda ba ang paglalakad ng 6 na beses kaysa sa pagtakbo? Ang misteryo sa likod ng 30 minuto para buhayin ng isip, pabilisayin ng mata, at pigilan ang kanser. 1. Ang nakatagong sikreto ng pang-araw-araw na paglalakad. Alam mo na nakakatulong ang paglalakad sa pagsunog ng calories. Pero alam mo ba na ang paggalaw ng iyong mga paa ay nakakapagpalaki ng utak at nakakapigil sa Alzheimer's? O kaya ang paglalakad ay talagang mas epektibo kaysa sa pagtakbo sa pag-iwas sa diabetes. Susuriin namin ang 10 pagbabago na magaganap sa iyong katawan kapag naglalakad ka araw-araw. Parang imposible ang ilang bagay dito. Tulad ng paglalakad na nagpapabuti ng paningin at nagpapagaling sa pananakit ng likod. Ngunit pinatunayan ito ng agham. Gayunpaman, hindi ka maaring maglakad lang ng walang layunin at umasa ng himala. Mayroong tiyak na paraan para dito. Kung manonood ka hanggang sa huli, ibubunyag namin ang formula ng FIT. Ito ang eksaktong siyentipikong blueprint sa dalas, tinde, at oras na titiyakin na makakamit mo ang resulta ng hindi nag-aaksaya ng 1 segundo. 2. Unang benepisyo. I-reset ang pancreas. Dito nagiging nakakagulat ang agham. Nagsagawa ang Duke University ng 6 na buwang pag-aaral. Ikinumpara nila ang mga runner sa mga walker. Ang resulta? Ang mga naglakad ang nanalo. Nagpakita ang mga walker ng 6 na beses na pagbuti sa glucose tolerance kumpara sa mga runner. 6 na beses. Ito ang nakatagong mekanismo. Mahusay na insulin sensitivity. Kapag mag-sprint ka, matindi ang pagsunog ng katawan mo sa asukal. Ngunit kapag maglalakad ka, sinasanay mo ang katawan mo na iproseso ang asukal ng mahusay sa paglipas ng panahon. Napapapaintulot ito sa pancreas na gumawa ng mas kaunting insulin na nagbibigay sa organ ng kailangang pahinga. Kung ikaw ay pre-diabetic, baka mapagod ka sa pagtakbo, pero ang paglalakad ang magliligtas sa iyong buhay. 3. Ikalawang benepisyo. I-reboot ang iyong utak. Magsimula tayo sa itaas. Nagbunyag ang isang pag-aaral sa University of Kansas ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang sedentary na pag-uugali ay nagpapabilis sa simula ng demensya at Alzheimer's. Mahigit 35 milyong tao ang nakikipaglaban ngayon at inaasahang dodoble ang bilang na yan sa loob ng 20 taon. Ngunit ito ang mekanismong binabalewala ng industriya, ang dami ng hippocampus. Ang hippocampus ang command center para sa memorya at pag-aaral. Kapag naglalakad ka, hindi ka lang nagsusunog ng calories, nagpapatrigger ka ng paglabas ng neurotrophic factors. Pinipipilit mo ang daloy ng dugo sa otak, pinasisigla ang paglaki ng mga bagong neural na daluyan ng dugo at mga cell. Epektibong ibinabalik ng mga walker ang biological na orasan ng pag-urong ng utak. Nagtatatayo ka ng isang otak na mas malaki at mas matatag sa pisikal. 4. Ikatlong benepisyo, pagbawas ng presyon sa mata. Maaring mukhang imposible ito, ngunit hindi may kakaila ang mekanismo. Inililigtas ng paglalakad ang iyong paningin. Paano ang paggalaw ng iyong mga paa ay nag-aayos ng iyong mga mata? Tungkol ito sa presyon. Glaucoma, ang tahimik na magnanakaw ng paningin, ay sanhi ng pagdami ng intraocular fluid. Ito ay parang babagsak na dam na dumudurog sa nerbiyo ng paningin. Kinumpirma ng Glaucoma Research Foundation ang koneksyon na ito. Ang paglalakad ay nagsisilbing isang secondary pump. Sistematiko nitong nire-regulate ang daloy ng dugo at binababa ang presyon sa loob ng mata. Minsan, ang high-intensity exercise ay maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyon. Tinutulungan itong patatagin ng paglalakad. Talaga, lumalayo ka sa pagkabulag. 5. Ikaapat na benepisyo. Pagpapaalis sa masasamang espiritu gamit ang chemicals. Panghuli, ang isip. Inaral ng Journal of Psychiatric Research ang 50 individual na may matinding depression. Ang paglalakad ng 30 minuto araw-araw ay pumatay sa sintomas.
Ang mekanismo ay isang chemical flush. Sinusunog ng paglalakad ang cortisol, ang stress hormone, at naglalabas ng endorphin at BDNF. Natuklasan ng Iowa State University na pinabuti ng paglalakad ang mood ng mga estudyante nang hindi sila nagpipilit. Isa itong hard reset para sa iyong emosyonal na estado. Hindi mo kayang manatili sa isang matamlay na estado ng depresyon kapag ang katawan mo ay gumagalaw pasulong. Ang dalawang estadong ito ay hindi biologically compatible. 6. Mga detalye sa pagpapatupad at panawagan para sa aksyon. Factor 1. Dallas. Ang layunin ay araw-araw, kung mahina pa, magsimula ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Kahit 5 minuto lang, gawin itong regular. Inireprogram mo ang mga cell mo, kailangan nila ng pang-araw-araw na signal. Ang factor 2 ay tindi. Dito, nagiging tamad ang mga tao. Walang sasay ang paglalakad-lakad para sa pagbabagong cardiovascular. Kailangan mong abutin ang talk test zone. Dapat kang gumagalaw sa bilis na 2 hanggang 3 milya bawat oras. Kaya mo magsalita, pero hindi mo dapat gustong magsalita. Kung kaya mong kumanta ng isang kanta, masyado kang mabagal. Kung hingal na hingal ka, masyado kang mabilis. Hanapin ang sweet spot kung saan nagsusumikap ang puso mo. Ang factor 3 ay tagal. Ang magic number ay 30 minuto. Iyan ang limitasyon kung saan nagsisimula ang mga biological na pagbabago. Maghangad ng 6,000 hakbang bilang base. Huwag masyadong ma-obsess sa 10,000 kaagad. Magsimula sa kung anong kaya mong gawin at pagkatapos ay palawakin. Ito ang iyong utos. Uminom ng tubig bago maglakad. Ang isang dehydrated na makina ay magalaw. Susunod, ang panuntunan ng galaw. Iswing ang mga braso. Nakikilahok ito sa upper body at nagpapataas ng calorie burn hanggang 10%. Panghuli, ang panuntunan ng gawi. Gawin ito sa parehong oras bawat araw. Ang umaga ang pinakamahusay para i-reset ang biological rhythm. Meron kang diagnosis, meron kang lunas. At ngayon, meron ka ng formula. Garit dito ang mga kumpanya ng gamot, garit dito ang industriya ng gym, nito. Dahil libre ito, epektibo, at ganap na nasa ilalim ng iyong kontrol. Maari mong piliin na hayaang sakupin ka ng kalawang. Maari mong piliin na hayaang lumiit ang iyong otak at maglalaho ang iyong mga buto. O maari kang bumangon. Magsuot ng sapatos at bawiin ang iyong biolohiya, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Huwag maghintay para sa bukas. Ang bukas ay isang kasinungalingan. Magsimula ngayon. 7. Ikalimang benepisyo, pagbawas ng stress sa spine. Ang pananakit ng likod ay isang modernong salot. Pinapalala ito ng high-impact exercise at pinapalala rin ito ng pag-upo nito. Ang paglalakad, ang lunas. Ang iyong spinal discs ay walang supply ng dugo. Sila ay parang sponge. Nakakakuha lang sila ng sustansya kapag pinipisel at binitawan sila. Nagbibigay ang paglalakad ng pumping action na ito. Nagpapalipat-lipat ito ng sustansya sa soft tissues ng spine. Pinapabuti nito ang postura at pinalalakas ang erector spinae muscles na nagpapanatili sa iyong tuwid. Hindi ka lang naglalakad, nilalanggisan mo ang mga kalawangin na bisagra ng iyong spine. 8. Ika-6 na benepisyo, pagpapabuti ng digestive apparatus. Ang iyong bituka ay isang kalamnan. Kung hindi ka gumagalaw, hindi rin ito gumagalaw. Isang pag-aaral sa 150,000 katao ang nagbunyag ng isang malinaw na ugnayan. Ang mga sedentary ay namatay mula sa colon cancer. Ang mga aktibo ay nakaligtas. Pinapabilis ng paglalakad ang peristalsis, ang mga paghila ng kalamnan na parang alon na nagdadala ng pagkain sa digestive tract. Ang 30 minuto lang araw-araw ay nagre-regulate ng pagdumi at lubos na binabawasan ang panganib ng colon cancer. At kung mangyari ang pinakamasama at ma-diagnose ka, ang paglalakad ay statistically na nagpapataas ng iyong tsansa na mabuhay.
Talaga, mechanically, mong tinutulungan ang katawan mo na maglabas ng dumi. 9. Ikapitong benepisyo, cardiovascular na protection shield. Na-brainwash tayo na maniwala na kung hindi ka tumatakbo, ang puso mo ay walang ginagawa. Ibinasura ito ng American Heart Association. Pagdating sa pag-iwas sa coronary heart disease at stroke, ang paglalakad ay kasing epektibo ng pagtakbo. Hayaan mong ulitin ko, magkapareho ang epekto. Ang mekanismo rito ay ang regulasyon ng blood pressure. Ang paglalakad ng kalahating oras araw-araw ay nagsisilbing natural na beta blocker. Nagpapaluwag sa arteries, nagpapababa ng masamang kolesterol, at pinipilit ang dugo na mayaman sa oxygen na dumaloy sa sistema. Nilalinis mo ang iyong mga ugat ng walang biglaang pagtaas ng cortisol na kasama ng matinding cardio. 10. Ikawalong benepisyo, ang muscle illusion. Hindi mo kailangan ng gym membership para patigasin ang iyong katawan. Ang 10,000 hakbang ay maaring katumbas ng isang session sa gym kung gagawin ng tama. Sinisira ng karamihan sa mga tao ang kanilang katawan sa high-impact stress. Nagdudulot sila ng muscle tears at joint inflammation na nangangailangan ng maraming araw para sa recovery. Ang paglalakad ay ang stealth bomber ng fitness. Ito ay low-impact, walang kinakailangang pahinga. Kaya mo itong gawin bawat araw. Ngunit dapat mo itong gawin na may tamang forma. Tuwid na gulugod, 90-degree na siko, at stable na pelvis. 11. Ikasiyam na benepisyo, recovery protocol at pagtulog. Mula sa mga pasyenteng nagpa-bypass sa puso hanggang sa mga nagpapagaling mula sa pinsala sa tuhod. Ang paglalakad ay ang tulay pabalik sa kalusugan. Ito ang tanging ligtas na kanlungan para sa mga hindi makatiis sa mataas na epekto ng pagtakbo. Isang malaki, ngunit karagdagang benepisyo na naitala ng komunidad ay ang pinabuting kalidad ng pagtulog. Maraming tao ang nag-ulat na nawala ang kanilang paghilik pagkatapos ng isang buwan ng regular na paglalakad. Ang mga kalamnan sa binti ay nagsisilbing pangalawang puso na nagbobomba ng venous na dugo pabalik na nagpapaliit sa varicose veins. 12. Mga pagkakamali at unfit formula. Ngayon, bago ka tumakbo palabas ng pinto, pakinggan mo ako. Karamihan sa mga tao ay nabibigo dahil tinitingnan nila ang paglalakad bilang isang gawain o ginagawa ito sa maling paraan. Huwag maglakad-lakad habang nakatingin sa iyong cellphone. Hindi yan paglalakad. Yan ay pagkatisod. Huwag maglakad ng naka-flat na sapatos na walang suporta. Sisirain mo ang arch ng paa mo. Huwag kumilos na parang opsyonal ito. Kung ginagawa mo ito paminsan-minsan, makukuha mo ang zero na benepisyo. Ang kapangyarihan ay nasa pag-uulit. Ngayong nakarating ka na sa huli, ibibigay ko sa iyo ang blueprint. Hindi ka lang naglalakad-lakad, nagpapatupad ka ng isang protocol. Ito ang FIT formula. Dalas, frequency, tindi, intensity, at tagal, time. Kung lalabagin mo ang mga variable na ito, nag-aaksaya ka ng oras mo. 13. Eksampong benepisyo, pagpapalakas ng balangkas ng buto. Ang iyong mga buto ay buhay na entidad. Tumutugon sila sa stress. Kung hindi mo sila gagamitin, sila ay maglalaho. Tinatawag itong osteoporosis. Inirekomenda ng Arthritis Foundation ang 30-minutong paglalakad para mabawasan ang pamamaga. Ngunit ang mekanismo rito ay ang piezoelectric effect. Kapag maglalakad ka, ang impact ay lumili ka ng maliit na electric charge sa buto na nagbibigay senyas sa osteoblasts na magtayo ng bagong bone tissue. Nagpapadalas ka ng electrical signal para maging balute ang iyong balangkas ng buto. Maaring makabali ng buto ang pagtakbo, pero tinutulungan itong buin ng paglalakad. 14. Ikalabing isang benepisyo, pagpapalawak ng kapasidad ng baga. Ang iyong mga baga ay filter, pero kapag nakaupo ka, sila ay nagiging stagnant. Ang paglalakad ay isang aerobic catalyst. Pinipilit nito ang diaphragm na magtrabaho ng masigasig na nagpapataas ng dami ng oxygen na dumadaloy sa dugo. Ngunit ito ang nakatagong benepisyo, pag-alis ng lason.
Ang ritmikong malalim na paghinga habang naglalakad ay nagtutulak palabas ng mga naipong waste gases sa ilalim ng baga. Pinabanlawan mo ang iyong respiratory system. Pinapalakas nito ang immune function. Ang stress mula sa lung disease ay napapahina ng kaligtasan sa sakit, ngunit ang paglalakad ay nagpapatibay sa harang na ito. Gusto mong huminto sa pagkakasakit? Tigilan mo na ang pag-upo sa lipas na hangin at simulan mong ipump ang iyong mga baga. 15. Advanced na pagbabago at babala. Para sa mga gusto ng higit pa, magdagdag ng weighted vest o subukan ang Nordic walking. Ang paggamit ng walking poles ay nagpapa-activate sa upper body at nagpapataas ng calorie burn rate nang hindi nagdaragdag ng pressure sa joints. Kahit ang paglalakad ng paatras ay isang paraan para i-activate ang ganap na magkakaibang muscle groups at hamunin ang koordinasyon ng utak. Ngunit mag-ingat sa tahimik na kaaway, plantar fasciitis. Kung makaramdam ka ng matalim na sakit sa sakong, huminto at suriin agad ang iyong footwear. Kung hindi, hihinto ang lahat ng pag-unlad. Huwag hayaan ang paunang sigasig na sirain ang biomekanika ng iyong mga paa. 16. Sinerhiya mula sa kapaligiran. Ang lugar kung saan ka naglalakad ang tumutukoy sa kalidad ng oxygen na nilalanghap mo. Isang babala mula sa mga profesional sa kalusugan. Ang paglalakad malapit sa highway ay nagpilit sa iyo na langhapin ang car exhaust ng malalim sa iyong lumalawak na baga. Pumili ng mga kakahuyan o dalampasigan upang pagsamahin ang ehersisyo sa forest bathing therapy na nagpapababa ng cortisol ng mas mababa kaysa sa paglalakad sa lungsod. Gayun din, ang paglalakad ng nakayapak sa buhangin o damo, na tinatawag na grounding, ay inendorso ng marami para sa pagbawas ng pamamaga. Gayunpaman, mag-ingat, ito ay sumasalungat sa panuntunan ng paggamit ng supportive na footwear na tinalakay natin. 17. Ang social accountability factor. Hindi lang umaasa sa willpower ang daan-daang matagumpay na tao. Umaasa sila sa pananagutan. Ang paglalakad kasama ang kaibigan o aso ay lumilika ng accountability loop na nagpipilit sa iyong umalis sa bahay. Ginagawa nitong social ritual ang isang nag-iisang gawain na nagpapatibay ng mga mabuting gawi ng mas mahusay kaysa sa anumang motibasyon. Ayaw mong bigiin ang iyong kasama sa 5 a.m. Ang social connection habang naglalakad ay nakakabawas din ng pakiramdam ng paghihiwalay at depresyon ng mas epektibo. 18. Ang kapangyarihan ng multitasking. Hindi mo kailangang maglakad ng tahimik kung nababato ka. Ang pagpapares ng paglalakad sa pakikinig sa audiobook o podcast ay ginagawang produktibong oras ng pag-aaral ang panahong ito. Ginagamit ng ilang tao ang oras na ito para magnilay o magdasal na ginagawa itong ehersisyo para sa espiritu at pisikal na katawan. Hanggat hindi ka nakatitig sa iyong screen at natitisod, gamitin ang oras na ito. Ngunit tandaan, minsan ang katahimikan at ang tunog ng kalikasan ang pinakamahusay na antidote para sa modernong isip. Kung gusto mong tumuklas ng mas marami pang hindi kapanipaniwalang bagay na takot hawakan ng iba, pindutin ang subscribe button ngayon. At kung nag-subscribe ka na, welcome home.